strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus made it all to him I owe. Sin have left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power, thine alone, can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya ng Panginoon ay nasa kalusugan at patuloy pong magpapagamit para po sa kanyang kaluwalhatian. Yung pong narinig nating awitin ay Jesus Paid It All. Ito po ay sa rendition ng atin pong kapatid na Mildred Paredes. Siya po ang asawa ng aking pong Tito M.A. Paredes. Yan. So, yan po yung ating magiging regular na awitin ngayon sa Tinig ng Pag-asa. I doubt kung magiging copyrighted pa rin po yan kasi si Tita Mildred na po kumanta niyan. Ngayon, kung copyrighted pa rin yan, wala na po akong magagawa. Kasi po lahat ng kanta na ating ilagay ay nako-question po ng Facebook at ng YouTube. Ganun pa man, hindi naman po monetize yung atin pong Facebook channel at saka yung atin pong Tinig ng Pag-asa YouTube account. Kaya po walang masyadong problema. Kaya lang po minsan pag ina-upload ay nagkakaroon po ng issue. No po? So we don't want that. Pangit naman po na pangangaral ng salita ng Diyos ito tapos meron po tayong ginagamit na mga awitin na copyrighted.
Ayan, susubukan po natin ito. Ngayon po ay nag-request na tayo na si Tita Mildred po yung kumanta niyan. And I hope na hindi na po ito makaka-copyright. Magandang araw po muli mga kapatid. Kahapon po tinapos po natin yung atin pong pag-aaral tungkol sa Christology o yung pagtalakay po sa nature ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po namang araw, ang atin pong pag-aaralan ay anthropology, theological anthropology. So don't get me wrong, the subject of anthropology is a science and it is very, very broad science to discuss. Hindi po yun ang ating tatalakayin. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay theological anthropology, meaning yung doctrine of man pertaining to what the scripture is telling us all about. So, sa Biblia po, ay meron pong sinasabi tungkol sa simula ng tao. Yung po mga nakapag-aral sa inyo, ito po yung danger nung mababaw ang foundation ng pananampalataya. Yung danger na ang mga kabataan ay hindi naturuan ng banal na kasulatan, hindi naturuan ng Sunday school at hindi malinaw ang doktrina. Pagpasok po nila sa university, wag na po sa university yung high school lang. Pagpasok po nila ng high school, ay matatalakay na po nila ang anthropology. At doon po ay didiscuss kung saan nanggaling ang tao. And you know, when the schools and universities presented the origin of man, they will present it in a way na unbiblical. And you know, kung saan papasok po ang teorya ng evolusyon na kung saan wawasakin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya it is very important na alam natin ito bilang mga magulang. It is not just, kumbaga, I don't think it is just enough to say to our children na, oh, we came from Adam and Eve, and that's it, you have to believe it. Alam ko po mga kapatid na kaya nga pananampalataya tawag dun eh. Kailangan tayong manampalataya. Pero ang kailangan po, may pagtanggol natin yung ating pong pananampalataya. Kailangan po na maipaliwanag natin sa ating mga anak at sa mga kabataan ng mga henerasyong ito ang liwanag ng ating pananampalataya kung saan tayo nagmula. Sabi nga, pag hindi mo alam kung saan ka nagmula, hindi mo alam kung saan ka patutungo eh. Kapag pinaniwalaan mo na galing ka sa hayop, at ang hayop pag namatay ay pupunta sa alabok and for nothing, ganun po ang stand ng maraming relihiyon ngayon. Dahil po galing lang tayo sa isang unggoy na nag-evolve, pag namatay tayo, that's it. Babalik din tayo sa lupa and nothing. Kaya po importanteng malaman natin how humans started and how it all began. Kasi doon lang po papasok na meron po tayong babalikan. Hindi lang po ito alabok. Katulad po ng pagkakalikha doon sa mga hayop na sinasabi ng evolusyon na ating pinanggalingan. So, importante po ito mga kapatid. Kaya, doktrina po ito at ito po'y nakasalig sa atin pong sa sinasampalatayanan. At ewan ko po kung natalakay nyo na po ba ito. Siguro naririnig nyo sa mga pastor. Pag nagsisermon, madalas nating naririnig, ako hindi ako galing sa unggoy dahil wala namang bakas na galing ako sa unggoy. Ewan ko yung lahi ninyo at yung pamilya nyo. Madalas pabiro pa itong binabanggit ng mga pastor. But to explain further and deeper what human anthropology or what anthropology is and theological anthropology, doon po minsan nagkukulang ang mga manggagawa. Kasi nga po pag nasa classroom, it is a very boring subject. It is a discussion na it doesn't interest many. Lalo na nga po yung mga ganitong klase ng doktrina. At gaya ng binabanggit ko, marami na pong umalis na hindi na nanonood sa Tinig ng Pag-asa dahil po dati ang gusto lang nila encouragement, ang gusto lang nila yung daily devotional na kung saan ina-uplift yung kanilang spirit. Ang tanong, hanggang kailan ba natin gagawin yon? At hanggang kailan naman tayo magbubulag-bulagan na there are such things that we need to learn? And those things that we need to learn are the doctrinal issues and stand of our church. So, kaya po, kahit boring po ito, kahit na po ilan na lang inanonood sa akin, itatalakayin po natin ito para doon sa mga interesado na ito ay matutunan. Again, kung gusto mong lumago at kung ikay magulang na, gusto mong ang mga anak mo ay maturuan mo ng bagay na ito, stay and stick with me. So, atin po muna simulan ng pag-aaral doon po sa
meaning ng anthropology. Ano po ba ang kahulugan nito? This is the scientific definition of anthropology. Ito po ang sabi. Anthropology is the study of us humans, both past and present. The word itself derived from the Greek word anthropos, meaning humans, and lohia means study. Kaya yung anthropology came from anthropos and lohia meaning human study or study of human being. But, gaya na binanggit ko, I will not be discussing the concept of scientific anthropology, but I will be discussing the theological anthropology. At titingnan po natin, kung kayo naman po yung mga nagsipag-aral, alam po natin na ito po mga kapatid ay nagbabangga ang paniniwala. Because scientific anthropology, as we believe, they stand to the fact that human came from an evolution of an animal to what we are right now. So theological anthropology is concerned only with what the Bible says respecting man and the relation in which he stands and should stand to God. Theological anthropology recognizes Scripture only as the source and reads the teachings of human experience in the light of the Word of God. Kaya po, theological anthropology discussion, ibig sabihin, ito po ang atin pong paniniwala ayon sa sinasabi ng Biblia. Hindi ayon sa sinasabi ni Darwin o ng ibang mga human anthropologists. Ano po? Mamaya tatalakayin din po natin yun bahagya. Pero ngayon po ang ating pag-uusapan, ano ang sinasabi ng Bible, ano ang nakasulat sa banal na kasulatan na pinagmulan ng tao. So wala po sigurong pinakamagandang basihan kung hindi puntahan natin ang unang aklat ng banal na kasulatan kung saan doon binabanggit ang pinagmulan ng tao. Yan. So, unahin po natin, saan ba nagmula ang tao? So, man's creation was preceded by a solemn divine counsel. Tanggapin nyo man o hindi, naniniwala man kayo o hindi, ang tao po'y nagsimula sa isang desisyon, banal na desisyon. Ano po? Before the inspired writer records the creation of man, he leads us back, as it were, into the counsel of God, and acquainting us with the divine decree in the words. Genesis 1:26 says, "Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So mga kapatid, dito po makikita natin ang isang disenyo ng paglikha sa tao kung ano ang plano at direksyon ng Diyos para sa tao. Dito po binabanggit na ginawa, meaning let us make. So, the church has generally interpreted the plural as, let us, on the basis of the Trinitarian existence of God. Dito pa lamang po makikita na natin ang doktrina ng Diyos, na ang Diyos ay hindi po composed of just one, but a Trinitarian nature. So, dito po binabanggit po yung let us make man in our image after our likeness. So, dito po makikita natin na yung plural as on the basis of the Trinitarian existence of God. But, some scholars, however, regard it as a plural of majesty. Magandang pag-usapan po ito. Pakinggan po natin. Ito raw pong as na binabanggit dito ay plural of majesty. Others as a plural of communication, in which God includes the angels with Himself, and still others are plural of self-exhortation. Tatlong suggestion. No po?
three suggestion ang binabanggit po dito sa plural form na ito ng Diyos. Ang una, ang kanilang paniniwala, ito raw po ay plural of communication o majesty. Meaning, ang Diyos po, in all His majesty, nilikha nila ang tao ayon sa kanilang wangis. So, ang nagsasalita, the Trinity of God. Yung iba naman naniniwala, this is a plural of communication, meaning ang Diyos ay merong kausap na mga anghel na sinasabi nila, halika kayo rito mga anghel, lilikha tayo ng tao. So, yun po yung isang paniniwala. At meron pa rin na plural of self-exhortation. Mga kapatid, of these three suggestion, the first is very unlikely, since the plural of majesty originated at much later date. The second is impossible because God will not consult the angel, and because it would imply that the angels were co-creators with God, and that man is also created in the image of angels, which is unscriptural idea. And the third is entirely gratuitous assumption, for which no reason can be assigned. Why should such self-exhortation be in the plural except for the reason that there is plurality in God? So, hindi po yun exhortation lang ng Diyos sa kanyang sarili, kaya niya to sinasabi. So, makikita po natin dito na talagang yung plural na as pertaining to the Trinity, creating the first human. Ang Diyos ang nagsasalita doon. So, pangalawa po na dapat nating makita, aside doon sa man's creation, was preceded by solemn divine counsel. Divine counsel meaning godly counsel. Ang Diyos ang siyang lumikha. At ang Diyos na ito na lumikha ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga po, kung sa creation nandun na ang Panginoong Hesukristo, tandaan po natin sa salvation, ang Panginoong Hesukristo pa rin, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ang siyang gumawa ng pagliligtas. All the work of creation and all the work of salvation is the work of God, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya, maniwala man kayo o hindi, ang paglikha sa tao ay gawa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pangalawa, in distinction from the lower creatures, man was created after a divine type. Ano pong ibig sabihin nito? Ang tao po ay nilikha hindi po mababa kesa sa ibang nilikha. Sa atin pong talatang binasa, pinakikita po rito na ang Diyos ay may pinanggalingan. At ito po ay nilikha ayon sa wangis ng ating Diyos. Let us make man in our image after our likeness. So, with respect to the fish, to the birds, to the beast, mababasa po natin that God created them after their kind. Nilikha ng Diyos ang mga isda, ang mga ibon, ang mga hayop. Isang araw po ito ng creation. After their own kind, ang sabi. That is on a typical form of their own. No? Ginawa ito ng Diyos. Itong mga hayop na ito, the beast, the birds, and the fish, they are of their own kind. Iba silang nilalang, iba silang creation. Pare-parehas ang antas ng mga ito. But, when man was created, it was not so, the man was created not much less the type of an inferior creature like the fish, the birds, and the beast. Ang sabi po, nilikha ng Diyos ang tao according to His image and in His likeness. So we shall see what this implies when we discuss the original condition of man and merely call attention to it here in order to bring out that the fact that in the narrative of creation, the creation of man stands out as something distinctive.
hindi po kaparehas ng ibang nilalang ang tao. Ano po? Bakit? Kasi po ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang likeness. So ang Diyos, hindi po siya kagaya ng isda, hindi siya kagaya ng ibon, hindi siya kagaya ng beast. Ang Diyos ay kawangis ng tao dahil doon po tayo nilikha. Nakuha niyo po? So ito po yung pangalawang dapat nating tandaan. In distinction from the lower creatures, which is, ano ba yung lower creatures? Lahat po ng nilalang. No? Ng lahat ng nilalang katulad ng gumagalaw, umuusad, lumalangoy, lumilipad. Kaya binanggit dyan fish, birds, and beast. So, ibig po sabihin, mababang uring nilalang yon. No? At ang mataas na uring nilalang ay ang tao because man was created in the image and likeness of God. Ayan. So, pangatlo, the two different elements of human nature are clearly distinguished. Ngayon po, matatalakay na po natin ito, bahagya, pero sa ibang pag-aaral, tatalakayin pa rin natin yung nature ng tao. Marami pong usapin tungkol dito, yung pong iba naniniwala na ang tao daw po ay dichotomist, ibig sabihin, dalawa yung ating katayuan, tayo daw ay katawan, espiritu. Yun namang iba naniniwala, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. Meron naman po naniniwala na ang tao ay tao lang. Ibig sabihin, katawan lang. No, pag namatay, wala nang kaluluwa, wala nang espiritu. So meron pong naniniwala doon. Pero, ayun po, yung naniniwala doon sa pangatlo, yung naniniwala na ang tao ay parang unggoy lang, parang hayop lang, na kapag namatay, that's it. Wala nang kaluluwa, walang espiritu. Pero tayo, ano bang stand natin? Ano bang ating paniniwala? Sa saligang batas ng UNIDA, ito po maganda, ano po? Dito medyo may konti tayong issue rito Kasi po sa saligang batas, nakalagay po doon, naniniwala tayo na ang tao ay kaluluwa at katawan. So we believe that us, human, ay may katawan at may kaluluwa. Or espiritu. Kasi po, the early reformers believe that the soul and the spirit are the same. Naniniwala po yung mga early reformers and our early spiritual father that there are only two component or nature ang tao. The body and the soul or the spirit. Kasi po, pag binasa niyo po sa Biblia, yung pong soul at yung spirit, most of the time are interchangeable. Hindi po ma-distinguish kung alin yung soul at kung alin yung spirit when it comes to the Bible verses sa pagkakasulat ng Biblia. And then, nagkaroon po ng evolusyon ng paniniwala na nagkaroon po ng tinatawag na trichotomy na ang sabi, ang tao ay hindi po dalawa lang ang nature kundi tatlo. Ito nga daw po yung katawan, kaluluwa at espiritu katulad ng binabanggit ni Apostol Pablo sa Thessalonians na banalin ang iyong katawan, kaluluwa at espiritu na may distinction ng tatlong kalagayan ng tao. So ano po ang stand natin dito? At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? So bago po tayo magsalita tungkol sa ating stand bilang mga UNIDA, tingnan po muna natin ang Genesis 2:7, the two different elements of human nature that are clearly distinguished. Balikan natin ang paglikha. Nung nilikha po ang tao, a clear distinction is made between the origin of the body and that of the soul. So ang sabi po ng Bible, the body was formed out of the dust of the ground. So yung katawan nanggaling po sa alabok ng lupa. So in the production of it, sa paglikha po ng katawan, God used a pre-existing material. Gumamit ang Diyos ng material na nandun, pre-existing. Take note, mahalaga ito sa pagtalakay ng evolution, no? Yung doctrine of evolution later on. So dito po makikita po natin na ang Diyos gumamit ng pre-existing material.
In the creation of the soul, however, no, soul or spirit ang pinag-uusapan natin dito, ho. In the creation of the soul, however, there was no fashioning of pre-existing materials. Yung production po, mga kapatid, of a new substance ay non-existing doon sa kaluluwa. Sapagkat yung kaluluwa ng tao was a new production of God in the strict sense of the word. It doesn't come from pre-existing materials. So yun pong katawan galing sa alabok na nandun na sa lupa, nandun na sa earth, nandun na sa nilikhang mundo, kinuha to ng Diyos, hinubog, at mula sa ilong noong hinulmang lupa, hiningahan ito ng Diyos, no, ng hininga ng buhay. At ito ay naging living soul. Ayon po sa banal na kasulatan. So in these simple words, the twofold nature of man is clearly asserted. Genesis 2:7, hindi po ba? Yung po mababasa natin. So in these words na ginamit sa Genesis 2:7, the twofold nature of man is clearly asserted. Nabuhay po ang tao, yung katawang galing sa alabok at yung hininga ng buhay, which is the soul given to man. Nakuha niyo po? So, tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia para i-corroborate ito. Ecclesiastes chapter 2 verse 7. Ano po ang sabi diyan? Ito muna yung Genesis 2:7. Sabi po diyan, and the Lord God formed a man. So, yan po yung formation ng unang tao. From the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. Yan. NIV po yan. New International Version po yan. So, hiningahan sa ilong at naging hiningang may buhay. Ayan. So, tingnan po natin ang corroboration po nito sa ibang talata ng Biblia. Ecclesiastes 12:7, ang sabi po dyan, pag ang tao namatay, and the dust returned to the ground it came from. So, ibig sabihin, yung katawan natin will return to the ground because it came from the ground. Pero pagdating po rito sa Ecclesiastes 12:7, hindi na po soul ang ginamit, kundi the spirit returns to God who gave it. Sa Genesis 2:7, ang binanggit, ang binigay na hininga ay kaluluwa. And the human became a living soul. Tama? Pero pagdating po sa Ecclesiastes 12:7, pag namatay ang tao, yung kanyang katawan babalik sa lupa, but the spirit will return to God who gave it. Ang ibinigay ng Diyos sa Garden of Eden ay soul, but dito ang babalik ay spirit. So meaning, ito po yung binabanggit ng mga Bible scholar na yung spirit at yung soul are interchangeable. So dichotomy yan, hindi po ba? So sa Matthew chapter 10 verse 28, ang sabi po dyan, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. So dito po, soul naman ang binabanggit. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. So again, dichotomy yan, pero dito ang binabanggit naman, soul at saka body. Sa Ecclesiastes, spirit and body. Babalik daw ang katawan sa lupa. Dito naman daw, wag nating katakutan yung pwedeng pumatay sa katawan. Ang katakutan natin yung may kakayahang pumatay, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Tingnan pa ho natin ang Luke 8:55. Sabi po dyan, her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Ito yung bata yung Talita Kumi. Natalala niyo po ba yun? Yung bata na binuhay ng Panginoon Jesucristo. Bumalik yung kanyang espiritu. Anong bumalik? Spirit. Hindi soul. Ano po? So makikita po natin na parate talagang ginagamit na ang tao ay may dual nature. It is either sometimes the term being used is spirit and sometimes the term being used is soul.
No? Kaya kung titingnan niyo, mas maraming basihan talaga sa Biblia yung dichotomic stand. No po? Pero again, hindi pa ako nagde-declare kung anong stand ng UNIDA tungkol sa bagay na ito. No po? Huwag niyo po munang kilingan. No po? Atin po munang tingnan mabuti. So 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 8, ganito naman ang sinasabi. For we know, no, take note, that if the earthly tent that we live in is destroyed, so si Paul nagpapaliwanag dito, pag ang atin daw pong katawang lupay nawasak na, meron tayong building from God, an eternal house in heaven. Hindi to built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now, the one who has fashioned us, take note, no? Dito po, binabanggit po rito ni Apostol Pablo na it was God who fashioned us. Sabi diyan, now the one who has fashioned us for His very purpose is God. So, ang Diyos ang lumikha sa atin, who has given us the Spirit. So, ano daw ang ibinigay? The Spirit as a deposit. Ano pong ibig sabihin nun? Kayo po mga kapatid ay bumibili ng soft drinks. Nung araw po na uso pa yung deposito. Pag bumili ka ng soft drinks, magbibigay ka ng deposito. Ano pong ibig sabihin nun? No po, kapag binalik mo yung bote, ibabalik sa iyo yung deposito. That is deposit. Advance, in advance. It is a payment in advance. That is a deposit. Halimbawa, bibili ka ng kotse. Para masiguro mo yung kotse ay magiging sa'yo, deposit ka muna. No? Advance payment. So dito po mga kapatid, ang Diyos, according to Saint Paul, fashioned us for the very purpose of God, who has given us the Spirit. So again, ano ba to? Soul o spirit? In the Old Testament, kanina binanggit ay soul yung inihinga sa ilong, and it became a living soul. Pero dito, ang ibinigay daw ay spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are far or away from the Lord. For we live by faith, not by sight. And we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So to be away from the body and to be at home with the Lord. So kaya pag yung katawan ay bumalik na sa lupa, then the spirit or the soul, kung ano man yon, will go back to God. And it will be at home again with Him. Nakuha niyo po? So Philippians 1:22 to 24, ganito naman sinasabi. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. Sabi ni Pablo, I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain in the body. Yan. So, Hebrews 12:9, moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? Ayan. So, mga kapatid, dito po, the two elements are the body and the breath of spirit of life breathed into it by God. And by the combination of the two, man became a living soul. Which means, in this connection, simply a living being. Ayan, ang tanong, pastor, ano na nga po ba ang tao? Ayon sa inyong pagtuturo na yan, ang tao po ba ay dichotomy or trichotomy? Well, alam niyo po mga kapatid, inuugat ko po ang ating pananampalataya. By the way, aaralin pa ho natin ito.
na magbibigay po tayo ng isang araw para i-discuss yung nature ng tao. Kung ano talaga, ano po. At titingnan natin yung ilang mga scriptural basis nito. At magandang discussion po ito. Ano po? Medyo mind-boggling tong discussion na ito. Pero again, ang early reformers, they believe and they stand to the dichotomy of human nature. Na napagpapalit nga lang po yung spirit at yung soul pagdating sa sulat ng banal na kasulatan. Pero gaya po ng aking sinabi, kung babalikan po natin ang pagkakasulat ng ating pong sinasampalatayanan na nakasulat po sa Green Book, ang nakalagay po doon, naniniwala tayo doon sa ang tao ay dichotomy. Merong kaluluwa at yung kaluluwa ay pwedeng maging espiritu. May katawan, may kaluluwa o espiritu. Yun po yung stand ng UNIDA. Kung titingnan niyo po ang ating saligang batas, ang ating Green Book, dichotomy yon. Subalit, meron pong karugtong na probisyon. Ano po? Subalit, yun po yung term Hindi ako nagkakamali. Wala lang po akong kopya ng Green Book no? Pero kayo po na nakikinig sa akin, puntahan niyo po yung Green Book, makikita niyo po roon, meron pong karugtong, bagamat naniniwala tayo na ang tao ay dichotomy, meron pong nakarugtong doon, subalit naniniwala tayo, nakasulat sa Biblia, kagaya nga nung binanggit ko sa inyo, yung sulat ni Apostol Pablo sa Thessalonica, na ang tao ay banalin yung kanyang katawan, kaluluwa, at espiritu. Kaya if you are going to analyze it, walang malinaw kung anong stand. It's either we believe on the dichotomy or the trichotomy. Kaya siguro po mas maganda aralin ito. So hindi naman po ito masyadong a big of an issue, pero para po sa iba, malaking issue po ito Kasi po, kung ang tao ay mamamatay, ito lang po yung argumento. Kung ang tao ay mamamatay at ang espiritu ay babalik sa Diyos, saan pupunta yung kaluluwa? Kung trichotomy ang stand. Kung trichotomy ang stand, kung mamamatay ang tao at ang espiritu ay babalik sa Diyos, saan pupunta yung kaluluwa? Sabi nila, babalik din sa Diyos. Di dalawa yung bumalik sa Diyos. Samantalang nung inihinga ng Diyos, ang tao, isa lang ang kanyang ibinigay. So, di po ba? Nakuha niyo po ba? So, sa ibang araw natin tatalakayin yan. Mauubusan tayo ng oras sa pagtalakay muna dito sa bagay na ito. Ayan. So, susunod po, pang-apat. Exciting, di po ba? Maganda po ang theology, mga kapatid. So, ayan. Ayan, nabanggit ko na yan. So, pang-apat, man is at once placed in an ideal or placed in an exalted position. Man is at once placed in an exalted position. Sabi nga, man is represented as standing at the apex of the created orders. So, ibig sabihin, siya yung nasa ibabaw ng lahat ng creation. He is a crowned as king of the lower creation and is given dominion. Kapag sinabing binigyan ng kapamahalaan, dominion over all the inferior creatures, ano ibig sabihin nun? So man is placed in an exalted position. Kaya mga kapatid, ang tao mas mataas kesa sa mga aso, sa pusa, sa unggoy. Hindi po ako galit sa mga advocacy ninyo sa mga animal kingdom. Hindi po ako galit at masama ang loob kapag pinapahalagahan nyo yung pusa ninyo, yung aso ninyo, yung inyong mga kalabaw at kung ano paman. Pero huwag nyong kakalimutan naman na mas mababa naman yan sa tao. Minsan po ang pagtingin ng iba, mas matindi pa dun sa hayop kesa dun sa tao. Ano po? Galit na galit tayo kapag kinain natin yung aso. Mga kapatid, di ko pa sinasabing kainin nyo yung mga aso nyo. Kasi po, nilagyan na po ngayon ng distinction ng mga tao Ngayon po mga kapatid, may mga distinction na ang mga tao. Ano yung pet, ano yung hindi pet, ano yung wild na pwedeng kainin, ano yung mga pagkain na hindi pwedeng kainin. Kawawa naman yung mga baboy, lagi nang parang pangkatay. Kaya nga ngayon, meron po ginagawa na ring pet itong baboy. No? May mga pet na po na baboy no po? Yung aso, dati pangkain din yan
Na po, kasama rin po sa kinakain niyang aso. Ngayon po, hindi na. Kasi, man's best friend. Yung mga ibon, dati po, yan ay dati po, yan ay mga kinakain, hinahunting. Ngayon, hindi na po, pet na po yan. Bawal kainin. No, yung mga lumalangoy sa dagat. Lahat po yan, mga kapatid. Para lang po magkaroon tayo ng biblical perspective. Lahat po yan nilikha ng Diyos for the disposal of man. No po, ang importante lang po rito, maging mabuting katiwala ang tao. Ang problema, sa dami na po ng tao, hindi na po naging mabuting katiwala, sinalanta na po lahat ng creation. Alam niyo po, if human will only learn the balance on how to use and dispose the resources that God gave them, wala pong magugutom eh. Kasi po, binigay ng Diyos lahat yan sa tao para pamahalaan. Isa lang po ay pinakikita rito, because of the fall of man, ang tao ay hindi na marunong mamahala. Yung kasakiman nasa puso na niya. No, nag-aagawan na po ng teritoryo sa dagat para siyang makakinabang sa lahat ng makukuha niya dun sa dagat. Kita po ninyo mga kapatid, isang buong dagat, no, may mga lugar na kumakain itong isdang ito, mayroong lugar na hindi kumakain ng isdang ito. Pero bakit po? Kasi culturally, meron po tayong ginagawang biases sa mga bagay na ito. Bakit po sa Pilipinas, kapag nasa Cordillera, pwede pong magkatay ng aso. No? Pwede po kayong magkatay ng aso ron. Katayin yung aso nyo, kainin nyo yung aso nyo. Hindi po bawal. Pero pumunta ka na ng Maynila, bawal na yon. Kasi cruelty to animal na daw yon. So, ang tao po nagtatadhana ng mga batas na ito bilang proteksyon nga sa mga hayop. At minsan po, mas protektado pa ang hayop kesa sa mga tao. Well, I don't want to indulge a lot of time para makonsume sa bagay na ito. Pero ang gusto ko lang pong bigyan ng emphasis dito, ang tao po ang inilagay ng Diyos sa mataas na posisyon para mamahala sa lahat ng ito. As such, it was His duty and privilege to make all nature and all created beings that were placed under His rule subservient to His will and purpose, in order that He and His whole glorious dominion might magnify and glorify the Almighty Creator, the Lord of the universe. So, yun po ang posisyon ng tao. Nung nilikha ang tao, inilagay siya sa mataas na posisyon kesa sa mga hayop na may buhay. Sabi po ng Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Psalms chapter 8 verse 4 to 9, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels. Take note, no po? Ang ranking po ng tao, mas mababa lang ng konti sa mga anghel. Kaya po dito kanina, kung tatandaan natin, no po, dito po makikita natin na hindi anghel ang kausap ng Diyos nung sinabi ng Diyos na, let us make men or man according to our image. Kasi kung tayo po nilikha ayon sa imahe ng anghel, edi tayo po ay kamukha ng anghel. No. We are created in the image of God, not the image of an angel, and we are created a little lower than the angels. Sabi diyan, and crown them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, the fish in the sea, all that swim the path of the seas. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Kaya ayan po mga kapatid, ang patunay na nilikha tayo ng Diyos and we have been put in an exalted position. Placed in an exalted position. Amen? Kaya mas mataas tayo kaysa sa mga unggoy. Kaya kung sasabihin, galing tayo sa mga unggoy, pambihira namang yan. Pwede ba naman yung mas mataas, panggaling, yung mas mababa, manggaling pa ron, yung mas mataas kaysa sa kanya?
Now, eto na po ngayon yun. Tingnan natin yung evolutionary theory of the origin of man. So ano po ba yung evolution theory? Statement of the theory. Sabi nga, among the various theories that have been broached to explain the origin of man ay yung theory of evolution. At magpahanggang ngayon, it holds the field. And therefore, kailangan po natin itong bigyan ng consideration kasi nga po, ay nakapangingibabaw ito eh. Kasi nga, pagpasok ninyo sa paaralan, walang teacher na magtuturo na kayo ay galing sa Diyos. Lalo science teacher. Kaya nga po mga kapatid, mahalaga na ang secular school, ang eskwelahan, ang paaralan, ay tutumbasan po ng pagtuturo ng religion. Bakit po? Kaya tayo po, natatandaan ko, kaya Roman Catholic yan, kung madre man yan, kung sino man yan, nakakapasok ang relihiyon sa eskwelahan ng araw. Nakakapagturo. Dahil ito ang pantabla doon sa itinuturo ng science. Kasi yung mga teacher, wala silang choice. Wala silang choice kundi ang ituro nila ay ang aklat ng siyensya na nagtuturo ng evolutionary theory ng pinanggalingan ng tao. Wala po namang nakalagay doon sa science book that God created the universe and He created man. Ngayon, saan kukuha ng panabla? Kaya pag wala na pong religion, which is tinanggal na po ng eskwelahan, wala nang teaching of the scripture in the schools, wala na po. Lalo na kung walang simbahan yung mga bata. Tatanggapin na pong buong buo na ang tao ay galing talaga sa unggoy. So the theory of evolution is not always stated in the same form. It is sometimes represented as if man is a direct descendant of one of the species of anthropoid. Galing po sa apes. Ito po yung sinasabi nila. At ito raw ay yung iba galing sa mikrobyo, yung mula sa mikrobyo na yon ay nagkaroon ng paa, umakyat galing sa tubig, umakyat sa lupa, at mula sa lupa parang ano ba yon? Mula sa tadpole, ano ba yung tadpole? Mula sa butete, nagkaroon ng paa, naging palaka, at mula sa palaka, nagsimulang maglakad nung nasa lupa, nagkaroon ng balahibo, at ito'y naging naging unggoy. Yung unggoy naging nag-evolve na into gorilla. At itong gorilla ay naging tao. Mga kapatid, simple lang po yung teorya ng evolution eh. Kung talagang nag-evolve ang tao from a specific organism, nasaan na yung organism na yon? Bakit di sana yung mga organism na yon ay nag-cease na to exist? Kasi po, once na nag-evolve, nawawala na yung latter. Yun po yung teorya ng evolution eh. At kaya po, hindi nila ito mapagduktong, bakit nandyan pa rin yung mga unggoy, nandyan pa rin yung mga orangutang. Kung dyan ang galing ang tao at nag-evolve, dapat nawala na yung mga yan. Yun ang evolution. Yun po yung teorya. Kapag meron ng lumitaw na bago, yung former will cease to exist. Ano po? So, ayan po mga kapatid ay mahabang talakayan, pero we object the theory of evolution. Ano po? From the point of view of the theologian, the greatest objection of this theory is, of course, that is contrary to the explicit teaching of the Word of God. The Bible could hardly teach more clearly than it does that man is the product of a direct and special creative act of God, rather than of a process of development out of the simian stock of animals. It asserts that God formed man out of the dust of the ground, Genesis 2:7. But some theologian, take note po, some theologian in their eagerness para pagtagpuin yung theory ng evolution at yung creation of man, ang ginawa po nila, pinipilit nilang i-connect ito. May narinig na po akong theologian, ganito raw. Ang tao raw ay galing din naman talaga sa unggoy. Po, paano nila to pinagko-connect? Yun daw alabok na dinampot ng Diyos ay ito raw ay alabok ng unggoy. Di ba pag namatay daw yung unggoy ay nagiging alabok?
Ito raw ang alabok na kinuha ng Diyos at pinorma ng Diyos. Kaya, evolution, pinagko-connect, no? Mga kapatid, ito naman po ay hindi natin malaman kung paano nila naisip. Ito po yung paniniwala ng mga ibang theologian in eagerness to harmonize the teaching of the Scripture with the theory of evolution. They suggest that this may be interpreted to mean that God formed the body of man out of the body of animals, which is after all but dust. But, take note, no, this is entirely unwarranted, since no reason can be assigned why the general expression of the dust of the ground should be used after the writer had already described the creation of the animal, and might therefore have made the statement far more specific. Moreover, this interpretation is also excluded by the statement sa Genesis chapter 3 verse 19. Hindi ko lang po nailagay sa PowerPoint, pero alam niyo po sabi ng Genesis 3:19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. For dust thou art, and unto dust shall thou return. Ito na po yung parusa ng Diyos Mula sa pawis mo magmumula ang iyong kakainin. At hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat galing ka sa lupa at sa lupa ka rin babalik. This certainly does not mean that man shall return to his former animal, state. Kung galing tayo sa animal state, then we will go back again to that animal state. No. Beast and man alike return again to dust. Ecclesiastes 3:19-20. And finally, we are told explicitly in 1 Corinthians 15:39 that all flesh is not the same flesh. Hindi pare-parehas ang flesh. Sabi nga, merong flesh of the man and another flesh of the beast. Tingnan nyo lang po mga kapatid, iba-iba karne. Iba po karne ng baboy. Tama po ba? Ewan ko kayo kung hindi nyo nadidistinguish yung karne ng baboy, karne ng isda, karne ng manok, no? Yung karne ng baka, magkakaiba yan. At lalong iba ang karne ng tao, the flesh of man. As to the spirit of man, let us go to the spirit now, not on the body na. As far as the spirit of man, the Bible teaches explicitly that it came directly from God, Genesis 2:7. And therefore cannot be regarded as a natural development of some previously existing substance. So yung tao ngayon, yung karunungan ng tao ngayon, yung paano mag-isip ang tao ngayon, higit kesa sa anumang hayop, palatandaan po na ito'y galing sa Diyos. You were made in dominion. Kaya kahit anong gawin, kahit sabihin natin, namamangha tayo sa creation ng Diyos sa animal kingdom, like the beehive. No, 'di ba? Bilib na bilib tayo sa mga bihaw, organize yung beehive, yung mga ants, how they build their kingdom, yung anthill, ganun din po yung mga yung beaver, yung paggawa ng beaver dam. Amazed po tayo diyan. And that is how God created them. Pero wala pong dudunong kaysa tao. Wala pong gagaling kaysa sa tao. Kasi po, ang tao po ang inilagay ng Diyos na tagapamahala. Kaya nga hindi niyo po ba napansin? Wala namang hayop na kayang magwasak ng mundong ito Walang hayop na kayang salantain ng mundong ito kung hindi ang tao. Kasi ang tao ang may kontrol. At ang Biblia ay nagsalita nito. Ang Biblia ang nagpahayag nito. Sabi nga ni Elihu sa aklat ni Job chapter 33 verse 4, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Lord giveth me life. Yun po yung kaibigan ni Job. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty giveth me life. Furthermore, the Scripture teaches that man was at once separated from the lower creation of animals. He at once stood on a high intellectual, moral, and religious level as created in the image of God
and was given dominion over the lower creation. Dami pong talata niyan. Ano po? Pero ibang usapan, when the man fall to sin. Ano po? He fell from his high estate and became subject to a process of degeneration. Hindi niyo po ba napansin? By the fall of man, ang tao po ay bumagsak din sa kanyang pagkakasala and he became subject to the process of degeneration, which sometimes resulted in bestiality. Alam niyo po ba yung bestiality? Yung pong tao na nakikipagtalik sa hayop. Po, ito na po yung pinakamababang uri ng kalagayan ng tao. Na dumating yung tao sa punto na makipagtalik sa hayop. Sapagkat ipinapantay na ng tao yung kanyang sarili sa hayop. Kaya galit na galit ang Diyos dito. Po. So, ito po yun. We object the evolutionary theory and it will always remain a theory and hindi po nito kayang i-connect yung talagang link. Even Charles Darwin na naniniwala sa teoryang ito, hindi niya na-connect. Meron pa ring missing link. At yung link na yon para i-connect na mula tayo sa unggoy papunta sa tao, hindi po nila mapagtagpo. Ayan. So, panlima, the origin of man and the unity of the race. Ayan. Ano po ibig sabihin yan? Ba, anong oras na? 8:30 na. So, scripture testimony of the unity of the race. Ano po ibig sabihin nito? Scripture teaches that the whole human race descended from a single pair. Ayan, yan po yung ayon po sa banal na kasulatan. Ano po? Tinuturo na ang unang tao nanggaling sa unang pares ng tao. This is the obvious sense of the opening chapter of the book of Genesis. God created Adam and Eve as the beginning of the human species, and God commanded them to be fruitful and multiply and replenish the earth. Ang question dyan, paano nangyari yun? Nakumalat sila. Paano dumami? Paano ganon? No po? So, tandaan po natin, moreover, the subsequent narrative in Genesis clearly shows that the following generation down to the time of the flood stood in unbroken genetic relation with the first pair. Kaya kung titingnan ninyo, bago dumating yung dilubyo ng baha sa panahon ni Noah, makikita po natin na galing ang lahat ng tao roon mula kay Eva at Adan. Yun po yung pagkakapaliwanag. So, they stood in unbroken genetic relationship with the first pair so that the human race constitute not only a specific unity, a unity in the sense that all men share the same human nature, but also a genetic or genealogical unity. Ito po ang binabanggit ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Acts 17:26. Ano po ang sabi diyan? From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. So si Pablo po nagsalita na talagang galing po tayo sa isang lahi. Kaya po tanggapin natin yung katotohanan na bawat tao ay magkakalahi. Ano po? Iisa po ang dugo na kulay ng ating dugo. Ano po? At yan po ay katotohanan. Sa 1 Corinthians 15, ang sabi po dyan, unahin po muna natin yung 1 Corinthians, Romans 5:12. Ano po sabi dyan? Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. So yung kasalanan ay pinaniniwalaan nating pumasok dahil po sa kasalanan ng unang magulang. At 1 Corinthians 15:21, for since death came through a man, and the resurrection of the dead comes also through a man, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Nakuha niyo po? Ayan. So,
Gaano ba kahaba ito? Medyo mahaba-haba pa eh. So, bilisan na lang po natin yung testimony of science to the unity of race. Ayan, binanggit po natin kanina na galing tayo sa isang lahi. Galing tayo kina Adan at Eva. Anong binabanggit dito ng science? Anong binabanggit ng science para patunayan na galing nga ang tao sa isang lahi? So, the argument from history. Ano po ang sabi ng history? So, the traditions of the race of men point decisively to a common origin and ancestry in Central Asia. The history of the migrations of man tends to show that there has been a distribution from a single center. Naalala niyo po ba mga kapatid yung Tower of Babel? Sa Biblia nakasulat din yun ano po? Na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para ang tao mangalat. Ano po? Winasak niya po yung tore na itinatayo ng mga tao. Kasi po, ang layunin ng tore na yun para wag silang maligaw para wag silang mangalat. Hanggat nakikita nila yung tore, pag hindi nila nakikita, babalik sila. No? Yun po yung purpose ng tore para wag silang kumalat. Magkaroon sila ng city with a name. Ano po? Yun po ang sabi di po ba? At para wag maghiwa-hiwalay. Pero ang ginawa ng Diyos, binago ang mga wika nila para sila magkahiwa-hiwalay. So, the argument from history believe that meron pong tinatawag na common origin ang tao. At ito po ay nangyari, nagkahiwa-hiwalay through migration. Pangalawa, the argument from philology. What is philology? The philology is the branch of knowledge that deals with the structure, historical development, and relationship of language or languages. So, ano pong ibig sabihin yan? The study of the languages of mankind indicates a common origin. Yung pong lingwahe ng tao ay pinaniniwalaan na meron pong isang pinanggalingan. Sabi nga, example, the Indo-Germanic languages are traced to a common primitive tongue, an old remnant of which still exists sa Sanskrit language. Moreover, there is evidence which goes to show that the old Egyptian is the connecting link between the Indo-European and the Semitic tongue. So, ibig sabihin, ang evolusyon ng lengguwahe ay meron ding pinanggalingan. Ano po? Kaya nga sa Pilipinas, ang dami pong lengguwahe. Ano po? Pero may pinanggalingan po yan. At may mga commonalities po yan. Now, another is the argument from psychology. Science po itong dinidiscuss natin. Ano po? So, the soul is the more important part of the constitutional nature of man. Clearly reveals the fact that the souls of all men, to whatever tribes or nations they may belong, are essentially the same. They have in common the same animal appetites. No, kumakain po tayo ng ano sabi doon? Kumakain tayo ng karne, no? May pare-parehong instinct, may passions, may tendencies and capacities, and above all the same higher qualities, the mental and moral characteristics that belong exclusively to man. So, yun yung psychological argument. Kahit saan ka pumunta, no, kahit na anong lugar ang pinanggalingan, makikita mo pa rin yung pagiging tao ng tao. Kahit na hindi pa uso yung internet noon, wala pa hong means of communication, wala pang idea kung ano yung nasa kabilang mundo, nasa kabilang lupain. Nung naglalakbay pa lang itong mga Spanish explorer na ito, hindi nila nalalaman kung anong nandun sa Pilipinas o nandun sa ibang lugar o nandun sa Amerika. Pero pagdating nila ron, natatagpuan nila tao at alam nilang ito'y tao. At alam nila na bagamat ibang kultura nitong mga taong to, may commonalities. They have in common the same animal appetites. They have common instinct. They have common passions and the same tendencies and the same capacities. Yun po ang patunay na we all came from one race. And the last, hindi ko pala nailagay, the argument from, natural science or physiology. Ayan, dito po makikita natin, it is now the common judgment of comparative physiologists that the human race constitute but a single species.
the difference that exists between the various families of mankind are regarded simply as varieties of this one species. Science does not positively assert that the human race descended from a single pair, but nevertheless demonstrate that this may have been the case and probably is. Kaya kung titingnan po ninyo, bagamat iba-iba tayo ng DNA, yun yung uniqueness ng pagkakalika sa atin. Walang parehas po na, kumbaga yung DNA natin magkakaiba. Ano po? Alam ng Diyos kung saang lahi ka nagmula. Pero kung itetris mo kung saang lahi yan, mga kapatid, it will all boils down to one. Galing po tayong lahat sa unang tao, sa unang pair na nilikha ng Diyos. Alam niyo, sabi ko sa inyo, exciting po ito. Ewan ko kung nabore po kayo, pero kung boring po sa inyo yung ganitong pag-aaral, wala po akong magagawa. Pero at least, by the Word of God, by the Scripture, we know kung saan tayo nanggaling. Kaya mula sa araw na ito, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay nilikha ng Diyos, anuman ang sabihin ng teorya ng ebolusyon o anuman ang sinasabi ng siyensya. Yan po ang theological anthropology, and as far as the Bible is the nature of man. So sa ibang araw po, sa Monday, we will be discussing the nature, yung pang nature ng tao. Ano po ba talaga? Dichotomy? Trichotomy? O ano ang ating paniniwala? So, again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw na ito. Nagpupuri kami sa iyong kabanalan, sa iyong kadakilaan, sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin. Kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay, ng aming mga buhay. This may be something new to us, but this is something that we need to believe. Kami po ay hindi produkto ng isang ebolusyon ng bakterya, kundi kami ay creation ng isang makapangyarihang Diyos. At ito ang aming pananampalataya. Turuan mo po ang bawat sa amin na patuloy po na manampalataya sa mga doktrinang ito. Lord, alam po namin very basic ito Pero itong mga basic na ito ang hindi namin napagtutuunan ng pansin. At sa pagkaunawa po na kami nanggaling sa iyo, lalo po namin pahalagahan ang pananampalataya sa iyo. Panginoon, alam po namin dahil ikaw ang may likha, ikaw naman ang may control. Dahil ikaw ang may gawa, mahal mo ang iyong creation. Kaya naniniwala kaming mahal mo kami. Lord, alam po namin na dahil sa pagkakasala ng tao, ay napalayo kami sa iyo. Napalayo kami dahil sa aming mga kasalanan. Pero sa kabila noon, ang pag-ibig mo ay sagana at pumili ka sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong mga ililigtas. Salamat po sapagkat alam ko na kaming mga nananampalataya sa iyo, nakaunawa ng mga lihim ng iyong mga salita, nanampalataya sa ginawa ng iyong anak doon sa krus ng Kalbaryo, ay may buhay na walang hanggan at babalik sa lupa ang aming katawan, subalit ang aming kaluluwa o ang aming espiritu ay babalik sa iyo pagkatapos ng buhay na ito. Maraming salamat. Idinadalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatid. Sinasamo, Panginoon, nakatagpuin mo po ang kanilang mga panalangin. Hipuin mo po yung kanilang mga karamdaman. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa mga kabigatan ng buhay na kung saan darating kami sa panahon ng pagsuko. Tulungan mo kami. Hindi po namin alam ang mangyayari bukas, mamaya o sa mga susunod na araw. Pero patuloy kaming magtitiwala sa iyo. Banalin mo po ang iyong mga anak na patuloy na umasa at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Sinasamo ko po ang mga tagapakinig ng Tinig ng Pag-asa. Patuloy mo po silang palakasin at bigyan ng pagkaunawa sa mga aral at turo ng iyong banal na kasulatan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Good morning, Ate Del Sauler, kapatid na Atchel Mendoza, kapatid na Rosalina Lixi, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po sa kapatid na Miriam Galvan,
kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Maricel Felmo, welcome po sa Tinig ng Pag-asa, kapatid na Maricel. Kapatid na Morena Mulitas, Ate Ellen Gonzales, magandang araw po sa inyo. At ganoon din kay Kuya Monching. Ate Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Kapatid na Jacqueline Kamingal, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Jane Bawar, ganoon din kay Pastor Anthony, kung nakikinig, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Rebecca Victoria, magandang araw po sa inyo. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Kapatid na Esther at Ferdy Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Daryl at Marjorie Almasar. Kapatid na Mirna Narciso, magandang araw sa inyo. Tita Myra Paredes Libertino, magandang araw po. Sa mga kapatiran sa Aristocrat Restaurant, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Don Calunya. Kapatid na La Paz Mendoza, magandang araw po. Kuya Jerry Tatay Jerry Ulaes, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo. Ate Yoli Dipol, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Maribeth Eusebio, Kuya Reynaldo Alcantara. Ayan. Ate Yoli and Kuya Rodante Kerubin. Kay Ate Evelyn Cameros, magandang araw po Ate Evelyn. Ate Ellen Gonzales at Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Mirna Sinfuente, pagpalain po kayo ng Panginoon. I hope yung operation po ninyo sa eye cataract ay maging maayos. Ganun din po, patuloy na panalangin po para kay Kuya Nestor. Ate Marie Cruz, ayan, kapatid na Ellie Fernandez, magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ayan, so kapatid na Christy Mendoza Reyes, magandang araw po sa inyo, kapatid na Christy. Kuya Dol and Ate LV Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Elong Santarin, patuloy po namin pinapanalangin si Daniel at ang inyong kapatid. Yan, sabi ni Sister Jane, informative and interesting topic. So, I hope it is really an interesting one. Yan, kasi po, para sa iba talagang pag ganito mga pag-aaral, boring po ito Ano po? Ate Esta, yan, nabasa. Kapatid na Ernel Advincula, ayan, so Kuya Eric Maynes, magandang araw po sa inyo. Pastor Kuya Alvin and Virgie Darapisa, ayan, Pastor Alvin na tuloy yan, nabanggit ko Ano po? Kuya Alvin and Ate Virgie Darapisa, magandang araw. Kapatid na Carol Forbes, magandang araw po sa inyo. Ayan, Ate Elisa Banasihan at kay Nanay Felisa, Nanay Felisa Silya, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay kapatid na Gina Medalla, magandang araw po sa inyo, Ate Gina. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Lay at kay Brother Emong Presa. Kay Ate May Kapilyar, Ate May, magandang araw po sa inyo. Ayan. Kay Kuya Noel Andamo, magandang araw po. Ayan, sabi po ni Nanay Belen, thank you Lord, kasi po Bishop, pinag-uusapan namin ng manugang ko ang tungkol sa kaluluwa at espiritu. Maliliwanagan po kami sa isa't isa. God bless po and your family. Ayun. Ate Telly Hernandez, magandang araw po. So, ayan po. Sana po naliliwanagan nga kayo. By the way, tomorrow we will be hindi na po. Sa ano po pala? Sa Monday. By the way, tuloy po yung Tinig ng Pag-asa worship service. Again, it will be on Sunday. Ano po? Sana po yung mga hindi nakadalo noong nakaraan ay makasama namin kayo. Zoom po yon. Pakiusap ko lang. Sana po may camera. Ano po? Kasi po, ang purpose nga po nun para makita ko kayo Ano po? So, sana magpakita po kayo. Ayan. So, hindi naman po kailangan mag-makeup. Yan. So, mag-attend po kayo sa Sunday, 8 p.m. po dyan sa Philippines, 7 a.m. po dito sa Manitoba. So, yun. Sa gabi po ng araw ng linggo. Ano po? Linggo po dyan. Linggo ng gabi sa Pilipinas. Yun po yung Tinig ng Pag-asa. Kaya tandaan nyo na po, no, linggo ng alas 8 ng gabi ay yun pong ating pananambahan ng Tinig ng Pag-asa. So, see you po on Sunday. Pastor Albert Lopez, magandang araw at ganoon din po kay Ate Elizabeth Sanchez. So, again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa.
God bless everyone!